Yung mga remote, nasa bag mo rin. Kunwaring magsi-staycation pero lilimasin pala ang mga gamit sa inupahang bahay. Di na nakapalag ang lalaking ito habang inuusisa ang laman ng kanyang bag. Nakuha sa kanya ang naka-frame na collection ng mga lumang pera na display sa inupahang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ang modus ng lalaking yan, abangan mamaya. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. 5 araw bago ang Pasko, silipin live ang sitwasyon sa PTEX, sa NAIA at maging sa EDSA. Kung kailan magpapasko, mahigit 200 pamilya sa Tondo nasunugan. Habang sa Caraga, Davao Oriental, maraming bahay ang winasak ng bagyo. 5.758 trillion pesos na national budget sa 2024, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Presyo ng lechon sa La Loma, Quezon City, umaabot na sa 20,000 pesos. Pero meron din namang presyong para sa mga tight ang budget. Lolong driver ng araron ng 5 sasakyan at 2 siklista habang hinahabol ng mga motorista sa Cebu. Ang driver, inaatake na pala ng sakit. 2 umano'y miyembro ng salisigang nakuha ng nambibiktima sa Baguio, kung saan dagsa pa naman ngayon ang mga turista. 3 pulis na sangkot umano sa pagpapakalat ng sensitibong video sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, sinibak na sa pwesto. At silipin ang iba't ibang parol sa UP Lantern Parade. Sinibak ang 3 pulis kasunod ng irresponsableng pagpapakalat umano ng video kaugnay ng pagkamatay ng aktor na si Ronaldo Valdez. Maging ang manager ng aktor na si Jamela Santos naglabas ulit ng sama ng loob sa pagkalat ng video. Sobrang pambabastos daw ito. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. I cannot really comprehend. May mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, alam mo yun, it's beyond my comprehension. Yan ang emosyonal na pahayag ni Jamela Santos, manager ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez sa programang Christopher Minute. Nanunuot pa rin ang galit ni Jamela kasunod ng kumakalat ngayong video ng pagresponde sa pagpanaw ni Tito Ron noong linggo. We want our departed loved ones na they'll be up there, no? Na hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminisce yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tinate nila yun. Kwento pa ni Jamela, labis-labis pa rin ang sakit ng kanilang nararamdaman, hindi lang dahil sa biglaang pagpanaw ni Tito Ron, kundi sa paglapastangan sa alaala ng kanilang minamahal at hinahanga ang mahal sa buhay. Kung tingin nyo, kinasikat nyo po yan, kinayaman nyo po yan, lahat po yan may balik. Ang sakit ng ginawa nyo. Ang pangit talaga, sobrang bastos. Sa ngayon, inuwi muna ng anak ni Tito Ron na si Melissa Gibbs ang kanyang labi. Samantala, kinumpirma ng PNP na may mga nasibak ng mga pulis ng Quezon City Police District kaugnay ng paglabas ng maselang video. This is a regrettable incident, sir, na hindi dapat po ito kumalat po sa social media. Kung ito po ay kuha ng isang yung ating mga police responders po for documentation purposes, wala sana pong naging problema. But since kumalat po ito, ay ongoing po yung investigation po ng QCPD. Kausap ko po kanina si District Director at nirinib na po niya yung first responders at kanyang station commander.
Posibleng masampahan ng parehong kasong kriminal at administratibo ang mga sangkot na pulis. Kasabay niyan, minatrace ng 3 accounts online ang QCPD na sinasabing sangkot sa pagpapakalat ng nasabing video. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, mahaharap sa mga kasong kriminal ang mga may-ari ng mga natrace na account. Iniimbestigahan na rin nila ang iba pang individual na posibleng nagpakalat pa ng video. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kung kailan magpapasko sa kapa na sunugan ang mahigit 200 pamilya sa Tondo, Maynila. Ang itinuturong sanhi ng apoy ang napabayaang pagkain na niluluto ng isang residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Oras na ng tulugan pero binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Kapulong Street sa Tondo, Maynila pasado alas 9 kagabi. Sa tindi ng sunog, naging matingkad na kulay kahel ang paligid. Si Angel, tanging baglang ang nabitbit. Sa sobrang taranta, naiwan din niya ang mga alagang pusa sa bahay. Sa kasamaang palad yung alaga ko po, hindi namin nailigtas. Wala rin po kaming nailigtas na gamit. Balisa at malungkot ang ilang residente dahil kung kailan malapit ng magpasko, saka pa sila nasunugan. Si Maureen, todo yakap sa stuffed toy na nag-iisang gamit na naisalba niya sa sunog. Ngayon lang po ako bumili ng Christmas tree na sunog pa po. Ngayon lang po maglalagay ng Christmas tree, sunog pa po yung bahay namin. Kaya Pasko po namin sobrang lungkot po ngayon. Tingin ng mga magkakapitbahay na iwang niluluto ang posibleng pinagmulan ng sunog. Sabi nila, may nagluluto daw ng mantika sa may terrace. Ngayon, napag-iwanan daw po nila. Hindi nila alam na umapoy na hanggang sa lumaki. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 4 ang sugatan sa sunog. Kabilang ang fire volunteer na si Ian Patrick na nadulas sa hagdan habang nag-aapulan ng apoy. Iniinda ngayon ang pananakit ng kaliwang braso, pati galos sa tagiliran. Bakit po kasi kami ng kabady ko po na biglang di ko po nakita yung dinadaanan sa sobrang dilim po. Natukod ko na lang po yung kamay ko. Naging problema naman ng mga bombero ang supply ng tubig. Medyo mahina yung hydrant kaya nagtaas tayo ng alarma para yung mga responders natin, both volunteers at saka sa BFP, magdagdag ng water supply. Aabot sa 100 bahay ang tinupok ng apoy at nasa 300 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Nasa 1.2 milyong piso naman ang pinsala. Inalam lang nila kung sino yung kaninong bahay yon, so alamin pa talaga nila kung yun talaga yung pinagmulan. Kaya paalala talaga po, alam naman po natin magpapasko. Ito hindi talaga po, wala po talagang masaya pag nasusunugan. Tuluyang naapol ang sunog bandang alas 2 ng madaling araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nawasak ang ilang bahay ng mga residenteng Binagyo sa Caraga, Davao Oriental. Ang masaklap pa, isolated sila dahil sa gumuhong tulay, kaya hindi pa maambunan ng ayuda. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ito ang bumungad sa News 5 ng subukang puntahan ng Barangay Pinchon sa Caraga, Davao Oriental. Ang rumaragas ang agos ng tubig sa ilog, hindi alintana ng mga residente, makatawid lamang papasok ng barangay. Ang mga motorsiklo tricycle isinakay sa bangkang demotor para makatawid ng ilog. Ganito muna ang diskarte ng mga taga-Barangay Pinchon matapos masira ang Lamiawan Bridge na siyang nag-iisang tulay papunta sa kanilang lugar. Nasira kasi ito ng manalasang bagyong Kabayan. Pero ang kalbaryo ng mga residente, hindi sa ilog nagtatapos. Pagtawid kasi, kailangan pang bumiyahe ng 15 kilometro para maabot ang isa sa mga liblib na sitio ng Barangay Pinchon. Ang problema, kaliwat kanan ng landslide na nakahambalang sa kalsada. Kaya kahit motorsiklo, hirap makadaan sa kapal ng putik at nagkalat ng mga bato at puno. Matapos ang 1 oras na biyahe, narating din ang sitio. Inabutan ng news team ang mga residenteng ito na nakikicharge ng cellphone sa isang bahay na may generator set. Wala pa rin kasing kuryente sa lugar. Ang masaklap, dahil malayo ang sitio, hirap din silang marating ng mga ayuda. Dili kalusot ang mga motor. Hindi makakatawid ang mga motor. Tapos ang kuryente at mga solar panel ay nasira din. Wala kaming kuryente sa ngayon, hindi kami makakuha ng pagkain. Marami sa mga bahay ang nawasak sa bagyo. Sa datos ng Caraga LGU, aabot sa 6,000 residente sa Barangay Pinchon ang hindi pa mabigyan ng ayuda.
Kaya ang diskarte ng ilan, gawing hanap buhay ang paghahatid ng mga gustong tumawid sa ilog gamit ang mga bangka. 20 pesos ang tao. 20 pesos ang pamasahe ng tao. 100 pesos naman sa may kinakarga motor. Kung maayos na yung tulay, titigil na kami. Pero hanggang hindi pa ito naayos, mamamasada pa kami dito. At dahil nga sirang nag-iisa nilang tulay, hindi masabi kung kailan masisimulan ng clearing operation sa mga landslide. Taanuhan natin yung mga barangay officials doon, natawagan natin. At saka ginawa namin ng paraan agad na magkaroon talaga ng other access. Dahil totally talaga hindi naputol yung tulay, kundi nawala yung tulay. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Fully booked na ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kaya naman kanya-kanyang diskarte na ang mga pasaherong naubusan ng tiket. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang terminal ngayong rush hour? Julius, 5 araw bago ang Noche Buena ay nagkakaubusan na ng tiket dito sa PTEX. Punong-puno ang terminal ng mga pasaherong maagang uuwi at ay na makapagsiksikan pa sa Biyernes sa siyang huling araw ng pasok bago ang araw ng Pasko. Mga malalaking bagahe, kumpulan sa mga boarding gate at mga pasilyong halos wala ng malakaran sa dami ng tao. Kahit saan ka lumingon, puno ng biyahero ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong araw. Maraming pasaherong piniling magbiyahe ngayon para hindi makasabay sa dagsa ng tao sa Biyernes. Paniniguro rin ito para makaabot sila sa kani-kanilang probinsya para sa Pasko at Bagong Taon. Sa tala ng PTEX Management, mahigit 116,000 ang bilang ng mga pasahero sa terminal kahapon. Yan ay kahit na hanggang 100,000 lang ang karaniwang dumarating sa PTEX araw-araw. Posibleng mas mataas daw ang bilang ngayong araw. Maaga natapos yung klase ng ating mga kababayan. Karamihan doon sa mga estudyante natin, yung mga mag-aaral natin na dito nag-aaral sa Metro Manila, nagsimula na magsiuwi sa kanilang probinsya. Ganon din, yung mga estudyante naman natin sa lalawigan, umuwi naman ng Metro Manila para makapamasyal, makapamili at kung ano-ano pa. Isa sa mga yan ang 4th year college student na si Sandra na uuwi pa Albay para sa holiday at birthday ng kaanak. Birthday po kasi ng lola ko today, so parang habol na lang po kami. Tsaka kahapon lang po nag-cancel ng classes. Si Marites na papuntang Agusan del Sur, kahapon pa nasa PTEX, kahit ngayong gabi pa ang biyahe niya. Nobyembre pa lang daw, nakapagpa-reserve na siya ng kanyang ticket. Takot ako maiwan ng bus. Takot na baka maubusan kasi nga December magpapasko. Ngayon pa lang, may mga bus company nang nagdeklarang fully booked na hanggang sa December 30. Ang pamilya ni Ami, naubusan ng ticket papunta sa Panganiban, Camarines Norte. Kaya magdadalawang sakay na lang sila. Ubusan na po kasi may dalawa lang po yung naka-reserve pa Panganiban, 6 po kami. So paano po yun? Paano po gagawin nyo? Bababa na lang po kami Talubatid, Padait. Bilang solusyon, maglalabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng dagdag na special permits para may masakyan ng mga pasahero, lalo na sa Biyernes, ang huling araw ng pasok na marami bago ang Pasko. Julius, sa mga oras nito ay napakaraming ang pasahero dito sa PTEX kumpara kaninang umaga at saka tanghali. Katunayan, mula dito sa kinatatayuan ko dito sa Gate 4 na siyang boarding gate ng mga pasaherong papuntang Bicol ay halos wala ng malakaran dahil nga sa rami ng mga pasahero nag-aabang dito. Sinusiguro rin ng pamunuan ng PTEX na safe ang mga pasahero dito. May regular inspection ng kondisyon ng mga bus at gayon din, meron ding drug testing sa mga driver ng bus. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sinamantala ng iba pa nating kapatid ang pag-uwi ng maaga sa kanilang probinsya habang hindi pa siksikan sa iba pang bus terminal sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mabilis mapuno ang mga bus na biyaheng pa Central Luzon sa terminal na ito sa Quezon City. Katunayan, kada 30 minuto may bus na umaalis. Ang OFW na si Alvec na galing pang Taiwan, balak sorpresahin ang kanyang mga kaanak sa Nueva Ecija matapos ang 5 taon. Hindi rin kasi dagsa din ngayon Dagsa yung umuwi. Kasi dahil sa pandemic noon, hindi kami nakauwi. Maaga namang pumunta sa terminal si Lola Lina kahit alas 12 pa ng tanghali ang biyahe niya papuntang Baler, Aurora. Tagal kasi kung tanghali na kami, baka mahirapan kaming magsakay. Mabuti na yung maaga. Sa terminal namang ito na biyaheng Baguio, naabutan namin si Marisa at kanyang mister na maagang nagpabook para iwas abala. Mas pinili na raw nilang mag-commute kesa magkotse.
kasi sabi nila, sobrang traffic daw sa Baguio eh. Ang hirap ng parking, gano'n. Tapos ang hirap din kumuha ng cab. Kumpara noong nakaraang taon, normal pa raw ang bilang ng mga dumarating na mga pasahero sa mga bus terminal ngayon, ayon sa mga kumpanya ng bus. Sa Biyernes daw nila inaasahang mas dadagsa ang mga biyahero. Pero yan kasi mahaba yung uwian na ito eh. Siguro parang yung mas marami kumpara nung next year. Mas maayos na ngayon kasi yung mga pasahero natin, alam na nila na pagka ganyang season, iba maagang umuwi na, hindi na sumasabay dun sa karamihan ng pasahero. Bilang paghahanda naman sa buhos ng mga commuter ngayong magpapasko at bagong taon, pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang validity ng mga special permit na in-issue sa mga provincial bus line hanggang January 14, 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sabay sa paghahanda sa mga paliparan sa bansa ng inaasahang pagdagsa ng mga uuwi at magpapasko, tiniyak ng mga otoridad na hindi na mauulit ang malawakang power outage na nakaapekto sa libo-libong pasahero. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pila ng mga pasahero? Well, Julius, asahan na ang mas mahabang pila at siksikang eksena ng mga pasahero dito sa NAIA simula ngayong araw hanggang bago na magpasko. Yan ay para sa unti-unting pagdagsa na nga rito ng mga paalis at parating ng bansa, mapa-domestic man o international flight. Mainit na yakap at halik ang sumasalubong sa mga Pinoy na kauuwi lamang mula sa ibang bansa sa arrival area ng NAIA Terminal 3 kanina. Kabilang sa kanilang pamilya Ojena mula Singapore na 19 na taon daw hindi nakapagdiwang ng Pasko sa Pinas. Talagang namimiss namin yung Paskong Pinoy. Doon parang lang namin pinipilit namin magkaroon ng Paskong Pinoy. Gathering ng mga Pilipino doon sa Singapore. So dito first time namin makakapiling yung mga pamilya namin mismo. Panay din ang pagkuha ng litrato ng mag-anak na ito nang salubungin ng mga magulang galing Pagadian City. 2 taon din daw kasi mula nang huli sila makabiyahe ng Maynila. Mostly sa mga kapatid ko, OFW sila. So timing na nandito sila ngayon. So masaya na magkasama-sama kami. Kung meron mang mga bagong dating, marami rin ang paalis para sulitin ng holiday sa probinsya. Gaya ni Kevin na pauwi patungong Cagayan de Oro. Hindi muna siya tumanggap ng mga project sa events industry. Minsan lang naman mo makasama yung pamilya mo. So diba? Pasko is for the family, so kunin na natin yung opportunity na yun. Habang ang tubong butuan naman na si Marilyn, masayang napagbigyan ng kanyang amo na makapagbakasyon ng 1 buwan sa probinsya. Ngayon lang po kami bumiyahe para iwas madaming tao. Dati sobrang daming tao. Tapos tagal ka sa pila. Sa tansya ng Manila International Airport Authority o MIAA, aabot sa 8 hanggang 10% ang itataas na bilang ng pasahero ng 4 na terminal ng NAIA ngayong Christmas season. Ibig sabihin, yung dating 120 hanggang 130,000 na average na bilang ng mga pasahero, posibleng umabot ng 145 hanggang 150,000. Nauna na rin pinaghandaan niya ng ahensya katuwang ang mga airline companies. We coordinated na with our airlines, no? Meron na kaming standing agreement na pag ganito mga peak season, i-ensure din nila yung maximum deployment of their people, no? Sa check-in counters, and that they have spare staff naman who would replace those who will not be able to come to work. Siniguro rin ng MIAA na hindi na mauulit ang nangyari noong Labor Day long weekend kung saan nasa 9,000 pasaherong apektado matapos ang power outage. Kami naman po ay nagpalit ng aming mga circuit breakers, transformers, relays to make sure that this peak season would not give us any problem as far as our electricity is concerned. Ipinagmalaki rin ng MIAA na mataas ang on-time performance ng mga airlines nito nakalipas na mga buwan. Ibig sabihin, swak daw sa schedule kahit papano ang pagpapalipad at pagpaparating ng mga flights. Julius, ngayong holiday rush na inaasahan, yung mas mabigat na daloy ng traffic sa malaking bahagi ng Metro Manila, payo ng mga otoridad, maglaan daw ng hanggang 5 oras bago ang inyong scheduled flight. Ibig sabihin, mas mainam daw na 3 hours in advance kayong nasa airport terminal kung international ang biyahe, habang 2 oras na mas maaga daw kung domestic naman. Habang yung nalalabing 2 oras, yun yung allotment naman ninyo para sa pagbiyahe patungo ng airport. At
Dagdag din nila, mas maigi daw na travel light o konti lamang yung bitbitin na bagahe para mas konti lang din daw yung mga aalalahanin. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Itinuturing bilang hiwalay na variant of interest ng World Health Organization ang COVID-19 variant na JN.1. Ayon sa WHO, mababa ang tsansa na maging malaking banta sa kalusugan sa buong mundo ang JN.1 variant. Pero kailangan pa rin itong bantayan. Posible raw itong magdulot ng mas maraming kaso ng respiratory infections sa mga bansang nakararanas ng winter ngayon. Sa kabila nito, maiiwasan naman ang pagkamatay at anumang malalang sintomas ng JN.1 sa pamamagitan ng bakuna. Nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na bagong direktor ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Kasama dyan si Vicky Castillo-Tan na nanungkulan sa iba't ibang posisyon sa Asian Development Bank mula 2002 hanggang 2021. Itinalaga rin ng Pangulo bilang MIC Director si Andrew Gan. Miyembro siya ng Board of Directors, Audit Committee at Compensation Committee ng Capital Markets Integrity Corporation. Kasama rin sa bagong appointee si Herman Lichauco. Naging senior partner sa ilang law firm si Lichauco at naging Pangulo ng Gemarvic Holdings. MIC Director na rin si Roman Felipe Reyes. Si Reyes ay Director ng Radio Philippines Network o RPN9 at iba pang kumpanya. Noong nakaraang buwan ay italaga ni Pangulong Marcos si Rafael Consing Jr. bilang Presidente and CEO ng MIC. Nauna nang sinabi ng gobyerno na target nilang maging operational ang MIC bago matapos ang taon. Ang MIC ang korporasyong namamahala sa Maharlika Investment Funds. Susunod, supply at presyo ng mga pagkain posibleng maapektuhan sa susunod na taon dahil sa El Nino. Pagbabantay sa mga kolorum at mga choosy na taxi driver sa North EDSA silipin live. At babae sa Dapitan City patay matapos makuryente sa Christmas lights. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Inangambahang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng mga bilihin sa susunod na taon. Ang dahilan niyan, El Nino. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Kaliwat ka ng taas presyo ng bilihin at petrolyo ang paulit-ulit na pinapasa ng mga consumer ngayong taon. Kaya sa pahayag year-end survey ng Publicus Asia Incorporate, lumabas na ekonomiya at inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang pangunahing alalahanin ng mga Pinoy sa pagtatapos ng taon. Tig 15% ang nagsabing dapat pagtuunan ng atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naturang issue. Ito'y kahit pa 3 sunod na buwan ang bumagal ang inflation simula Setyembre. Pero mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagsabi, baka maputol na yan sa 2024. Paliwanag ng Bangko Sentral dahil ito sa epekto ng taas pasay at dagdag sahod. Pwede pa raw palalain yan ng banta ng El Nino na nakikitang tatagal hanggang second quarter ng 2024. Sa taya ng ahensya, nasa 0.02% ang maaring dagdag sa buwan ang tala ng inflation kapag naranasan na ang strong episode ng El Nino. Apektado raw niya ng supply ng pagkain at presyo ng kuryente lalo na sa unang quarter ng 2024. If there are further supply shocks, then it makes it all harder. In our analysis, first quarter might be bad. Q2 maybe. Q2 El Nino is 50-50 in our judgment. Ang Federation of Free Farmers, wala pang nakikitang epekto sa agrikulturang El Nino sa first quarter ng 2024. Pero pangamba nila kung magtuloy yan hanggang Hunyo, sapol na ang mga taniman. Sa palay, baka maapektuhan ang susunod na anihan sa Oktubre o Nobyembre 2024. Pwede niyang mapataas ang presyo ng bigas. Sa mais naman, mababawasan daw ang produksyon pagsapit ng Agosto o Setyembre. Either hindi makapagtanim yung mga farmers or madidelay yung planting nila, and that will affect the harvest and the supply later during the year.
Ang mas mahal na mais na pakain sa mga hayop pwedeng mauwi sa pagtaas naman ng presyo ng manok at baboy. Sabi ng grupo, makatutulong ang mga water pump at rain harvesting system na mag-iimbak ng tubig. Pero sa lawak ng effect ng El Nino, that will not suffice. And at saka mga water impounding na ganyan, pag hindi maganda yung pagkagawa, mag-evaporate din yung water. Hindi rin magtatagal. Kahapon, sinabi na ni Defense Secretary Gibo Teodoro na nangunguna sa Binoy na El Nino Task Force, may mga nakalatag ng proyekto ang Department of Agriculture para ibsan ang epekto ng tag-init. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Abiso sa mga commuter, extended ang operasyon ng ilang pangunahing train lines sa Metro Manila simula ngayong araw hanggang sa Sabado. Sa LRT Line 1, 10:45 ng gabi ang last trip kung magmumula sa Baclaran Station. Alas 11 naman ng gabi ang huling biyahe sa Fernando Poe Jr. Station. 10 p.m. naman ang last trip sa Antipolo Station ng LRT2 at 10:30 ng gabi mula sa Recto Station. Kung manggagaling naman sa North Avenue ng MRT3, 10:30 p.m. po ang huling biyahe. Sa Taft Avenue sa EDSA, Pasay, 11:05 naman yan ng gabi. Adjusted din po ngayong holidays ang operating hours ng PNR. Ang unang schedule ng biyaheng Tutuban-Alabang ay 5:06 at 6:41 ng umaga. Kung galing namang Alabang, 5:33 at 7:10 ng umaga ang schedule. Samantala, implemented pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong holiday season. Mula yan alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inayos na mga tauhan ng Meralco at lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga nakahambalang nakawad sa Quiapo. Paghahanda raw yan sa transaksyon ng Black Nazarene para iwas aberya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Buhol-buhol at sala-salabat ng mga kable ng kuryente, cable at telepono ang pinunterya ng wire clearing operation ng Meralco sa bahaging ito ng Ronquillo Corner Sales Street sa Quiapo, Maynila. Paghahanda raw ito sa traslasyon ng Itim na Nazareno sa Enero. Dahil malaking abala sa mga deboto ang mga nakahambalang nakawad tuwing may prosesyon. Talagang meron pa silang mga baong panungkit. Okay. So ginagawa nila, sinusungkit pa nila para maiangat yung mga kable. Bukod sa traslasyon, delikado raw talaga kapag sobrang dami ng mga kable. Dahil pwedeng bumagsak ang mga poste, gaya na nangyari sa Binondo, Maynila noong Agosto. This is an attachments na hindi nagpaalam sa amin yung karamihan. No? So kaya nga inaayos namin ngayon. Sabi na Meralco, isasagawa ang wire clearing hindi lang sa rutang dadaanan ng traslasyon, kundi pati sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sa gitna ng operasyon kanina, kami sa lahat ng mapuputulan ng mga internet dyan o linya ng telepono, kayo po ay pumarinig. Ilang tindahan sa paligid ang biglang nawalan ng internet. Since ang market kasi namin is online market din talaga, hindi namin makontak yung mga buyers pag walang wifi. Lalo't kinokontak namin from time to time yung mga customers about sa deliveries, sa mga pick-ups. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na agad aayusin ang connection. May mga kasama po tayong telco rito na sila rin naman po ay may mga tauhan na magre-restore po ng mga reported numbers na naapektuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Patay ang isang babae matapos makuryente sa Christmas lights sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, manunood sana ng light show sa plaza ang biktima kasama ang 5 taong gulang niyang pamangkin. Maya-maya'y napaupo sa railings ng plaza ang biktima at nahulog sa bahagi kung saan maraming Christmas lights. Doon na siya nakuryente. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Iniimbestigahan na ng city government ang nangyari. Nangako naman itong tutulong sa gastos sa pagpapalibing sa biktima. Ratsyada na tayo para sa mga showbiz update ngayong Miyerkules. Pinabulaanan ni Derek Ramsey ang mga usap-usapan ng paghingi sa kanila ng tulong ni Sara Labati. Sa programang Christy 4 Minute,
sinabi ni Derek na walang katotohanan ang mga kumakalat na bali-balita. Kwento niya, hindi totoong nagpunta si Sara sa bahay nila ng bugbog sarado. Bilang kaibigan ng mag-asawang Derek at Ellen Adarna, binibisita talaga sila ni Sara pero maayos ang kanyang kondisyon. Say pa ni Derek, kung sakali man, abay siguradong to the rescue agad sila kay Sara. Hindi pumunta po dito si Sara pa duguan. Kasi kung duguan siya pumunta dito, ako mismo pupunta doon sa bahay ni Richard at kakausapin ko siya. Hindi ko siya kilala masyado, pero hindi ako naniniwala hindi ako sangayon na manakit ka ng babae. Pahabol naman sa mga hiwalayan ngayong taon, ang social life na si Tessa Prieto, nakipag-split na sa partner na si Angel Chua. Sa isang pahayag ni Tessa, sinabi niyang kinailangan niyang bigyan pa ng importansya ang kanyang pamilya. Wala naman nang idinetalye si Tessa sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Si Angel ang nakarelasyon ni Tessa matapos ang hiwalayan nila ng kaniyang mister na si Dennis Valdez noong 2020. Susunod, 2024 national budget ganap ng batas matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng dating aktor nagkunwaring nag-book para sa staycation sa Rodriguez Rizal, yun pala magnanakaw. At isa pang anak ng mga sikat, Kyla Estrada, na biktima naman ng scam. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dagdag puwersa sa pagbabantay ng ating teritoryo ang bago at modernong radar system ng Philippine Air Force. Ipinwesto pa ito paharap mismo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapos ang mahigit isang taong konstruksyon, nakatindig na ngayon ang bagong air surveillance radar system ng Philippine Air Force sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Formal na yan na i-turn over ngayong araw sa Air Force para sa layuning mapatibay ang depensa at ang pangkalahatang seguridad ng bansa. With over 7,000 islands to guard, the PAF needs the radar system to keep watch of the entire archipelago. This radar will operate as part of our integrated air defense system and will enable us to detect potential threats from greater distances with increased precision, giving us quicker response times to intercept. Una yan sa 4 na units na binili ng Pilipinas mula sa Japan bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Nasa 5.5 billion pesos ang ginastos ng gobyerno para sa radar system project, kung saan 3 pang fixed radar systems ang itatayo sa iba pang mga lugar sa bansa. We will continue to harden our facilities. We will continue to upgrade our facilities and equipment. Direktang nakaharap sa hilagang bahagi ng tensyonadong West Philippine Sea ang bagong air surveillance radar system. Sa tulong ng bagong radar system, mapapalakas pa ang kakayahan ng militar na mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas. Hanggang 300 nautical miles ang kaya nitong maabot. Epektibo para mapaigting ang pagmamonitor mula sa dagat hanggang sa himpapawid. Batid ni Defense Secretary Teodoro na isang kritikal na lokasyon ng Northern Luzon, kaya dito napiling iposisyon ng modernong radar. Dahil dito, mas mababantayan ang galaw at posibleng pagpasok ng mga dayuhang barko at eroplano. Bagay na maititimbre agad para sa nararapat na pagtugon ng otoridad. Magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea, air, domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. No? At kung ano ito. Japanese technology ang napiling gamitin sa mga bagong radar. At asahan para na mas lalawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa usaping depensa. Katunayan, pinamamadali na rin ni Teodoro ang pagtapos sa Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement na magpapahintulot sa mga sundalong Hapon na makatuwang ang AFP sa pagsasanay dito sa bansa. Gate pa ng kalihim ang lumalawak na suporta sa Pilipinas mula sa ibang mga bansa ay patunay na walang naniniwala sa sinasabi ng China na tayo ang nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Only China believes in what they are saying. On the Philippine side, a lot of countries support our sovereignty and jurisdiction and sovereign rights over
the exclusive economic zone and other areas where we have territorial jurisdiction. And no country in the world, none, to this time, has condemned the Philippines. Pero kung ano ang paradigm shift o ang mga gagawing pagbabago sa estratehiya ng Pilipinas sa pagtugon sa agawan ng teritoryo na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, tiko muna rito si Teodoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tinanggap na ni Senate President Mig Zubiri ang pagbibitiw ni Senador Francis Tolentino bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanong ngayon, sino kaya ang papalit sa kanya? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tuluyan ng binitawan ni Senator Francis Tolentino ang pagiging chairman ng isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado, ang Blue Ribbon Committee. Tinutupad lang daw niya ang napagkasunduan noon na 1 taon at 6 na buwan niya lang hahawakan ang naturang komite. Lalaki naman po ako kausap eh. Okay. So, palabra de honor yun eh. Okay. Usapan, 1 taon at kalahati. Wala nang interpretation yung 1 taon at kalahati. Okay. Ang tanong ngayon, sino ang papalit sa kanya sa pagbabalik ng sesyon sa Enero? 3 ang kasalukuyang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Alan Peter Cayetano. Sa kanilang 3, si Cayetano lang ang abogado at tradisyon ng Senado na isang abogado ang humahawak ng Blue Ribbon Committee. Matatanda ang dati nang sinabi ni Cayetano na gusto niyang pamunuan ng nabanggit na komite. Yun nga lang, kadalasang majority member ang inilalagay sa posisyon. Si Cayetano ay isang independent minority. Pero kung si Tolentino ang tatanungin, hindi ito big deal. Wala naman siguro. He's well capable. He's highly qualified to chair the Blue Ribbon. So, walang issue. Handa raw i-turn over ni Tolentino ang mga record at dokumento ng komite sa sino mang papalit sa kanya. Tinanggap na ni Senate President Mig Zubiri ang pagbibitiw ni Tolentino bagamat nakapanghihinayang aniya ito. Wala ring binanggit na kapalit si Zubiri. Daraan pa raw ito sa konsultasyon ng lahat ng miyembro ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa gitna ng patuloy na opensiba ng Israel sa Gaza, nakauwi na sa Pilipinas ang 37 Pinoy mula Israel. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Isa-isang nirescue ang mga sugatang residente matapos ang panibagong pagpapasabog umano ng Israel sa komunidad na ito sa Central Gaza. Hindi bababa sa 8 ang patay. Higit 30 naman ang sugatan ayon sa Palestine Red Crescent Society. Sinusuyod pa rin ng mga sundalong Israeli ang mga kuta ng militanteng grupong Hamas. Pati ang monumentong ito ng Hamas sa sumisimbolo sa Gaza War noong 2014, itinumba rin. Sa gitna ng patuloy na bakbakan, isinusulong sa United Nations ang pagpapadala ng tulong sa Gaza. Pero muling na-delay ang botohan ukol dito. Muli namang iginiit ng gobyerno ng Israel na hindi nila ititigil ang gera hanggat hindi pinapakawalan ng Hamas ang natitirang 129 na bihag. Pero tumanggi ang Hamas sa mga negosasyon sa palitan ng bihag hanggat patuloy daw ang genocidal war. Pero bukas daw sila sa mga inisyatibo para matapos ang gera at sa pagpapadala ng tulong sa mga taga-Gaza. Sa gitna ng patuloy na digmaan, patuloy ang pagdating sa bansa ng ating mga kababayan mula Israel. Naging madamdamin ang muling pagkikita ng OFW na si Agustina at ang kanyang 2 anak. Masaya. Bakit po? Siyempre nakita ko yung mga anak ko after 5 years. Ngayon lang personal na after 5 years nakita ko na sila. Ito yung Christmas sa akin. May nabuti na ring umuwi ng caregiver na sina Arnie at Medley dahil sa patuloy na kaguluhan doon. Nakakatakot din po talaga kung makikita mo yung mga band na nagliliparan po. Talagang maninervyos ka po. Tsaka yun, hindi mo minsan mamalayan na
Yung pala, yung bump ay minsan hindi naman kasi actually na 100% na masasalo ng iron dam. Hi. 3 times ko pong naranasan na on the way nagsirena. Nakakita ako ng racket, so nakaka-nervyos na panic attack ako. Opo, kasi ayaw po namin umalis doon. Kaso dahil po sa sitwasyon, nag-decide na lang po kami na umuwi. Pero kasi anin po namin yung pera kung maano naman po kami. Kabilang sila sa 37 OFW na umuwi sa bansa kagabi. Makakatanggap sila ng financial assistance mula sa OWA, DMW, DSWD at TESDA. Sa kabuuan, 411 OFWs na ang nakabalik sa bansa mula sa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. What's up mga kapatid? Pinarusa ng NBA si Houston Rockets forward Dillon Brooks at head coach Ime Udoka sa mga nangyari sa laro nila kontra Milwaukee Bucks. Na-fine ng $35,000 si Dillon Brooks para sa inappropriate language towards a game official at ang pag-criticize in public ng game officiating. $25,000 naman para kay Coach Udoka para sa inappropriate language. Nangyari ang insidente noong last 38 seconds ng laro at dyan din sila pareho natawagan ng mga technical foul at na-eject. Natalo ang Rockets sa Bucks 128-119. At sa PBA naman, pagkatapos manalo ng NCAA Championship noong linggo, pumirma na si 6'7" Clifford Hopia sa Blackwater Bossing. Nag-average sa nakalipas na NCAA season si Hopia ng 7.3 points, 7.6 rebounds and 2 blocks per game. Naglaro din siya para sa TNT Tropang Giga nung PBA on tour, kaya hindi na bago sa kanya ang laruan sa pro level. 26th overall din draft ng Blackwater si Hopia at maaaring mag-debut ang center sa Friday kontra NLEX Road Warriors. Nasa ilalim ngayon ng standings ang Blackwater na may 1-7 win-loss record. Siguradong malaking tulong si Hopia, literally and figuratively. So malalaman natin kung may ikot pa ng BWATS ang conference na to. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, anak ng dating aktor, arestado matapos magtangkang magnakaw sa inupahan niyang bahay sa Rodriguez, Rizal. Sa Baguio naman, dumagsa na ang mga turista. Mga hotel fully booked na. At lolong driver biglang inatake ng sakit habang nagmamaneho. 2 siklista nabangga niya. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Na-hit and run ng taxi ang isang rider sa Quezon City. Nadakip din naman ang driver at ang palusot niya, inuna lang daw niyang ihatid ang kanyang pasahero. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Mangyak-ngyak pa ang babaeng rider na ito habang nilalapatan ng first aid ng mga medic sa Barangay South Triangle sa Quezon City kanina. Sugat sa noo at paa ang tinamo ng 22 anyos na si Edith Cortez matapos mabangga ng taxi. Kwento niya, pauwi na raw siya nang makasalubong ang humaharurot na taxi. Agad daw kumaripas ng takbo ang taxi matapos ang banggaan. Hindi ba lang tumingin kaliwat ka? Tapos paano na ako, dire-diretso, tapos bigla niya ako iniwan doon. Parang kung wala pa akong helmet. Buti ka, galos lang eh, kung namatay pa ako sa ginawa niya. Ang ilang motoristang nakakita sa insidente, sinubukang habulin ng taxi. So sa bilis niya, hindi namin siya mabutan. 2 SUV ang humabol, siguro 10 yung humabol ng mga rider, nanyurkat na nga yung mga rider, so hindi talaga namin siya nakita. Lumipas ang halos kalahating oras at bumalik sa lugar ng disgrasya ang taxi driver. Depensa niya, wala raw siyang planong takasan ng biktima. Ibinabalang daw muna niya ang sakay niyang pasahero. Tinakbuhan ko raw, yung pasahero ko kasi ihatid mo, malapit lang naman. Sabi niya, kaya bumalik ako. Hindi mo binabaan ka agad? Hindi po. Hindi naman kumbinsido ang ilang nakakita. Kasinungalingan po yun, hindi po yun totoo. Ang totoo po nun, kaya lang siya bumalik dahil isa na lang ang ilaw niya sa harapan niya at wala na rin siyang bumper. Hawak na ng QCPD Traffic Sector 4 ang taxi driver. Sa ngayon ay sinusubukan ng magkabilang kampo na magkaaregluhan. Pero kung sakaling hindi yan umubra, maaaring maharap ang taxi driver sa reklamong reckless imprudence resulting to physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Arestado ang anak ng isang dating aktor matapos magpanggap na magsa-staycation pero pagnanakaw pala ang pakay. Ang modus niyang yan, nabisto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa amin po. Isa-isang tinanggal ng mga barangay tanod ang laman ng bag na lalaking ito sa Rodriguez, Rizal. Tinangay umano ng lalaki ang koleksyon ng lumang pera mula sa inuupahan niyang bahay para sa staycation. Kinilala ang suspect na si Jules Daniel Da Silva, anak ng dating aktor na si Dennis Da Silva. Kwento ng katiwala ng paupaang bahay. Nag-walk-in daw si Da Silva at nagsabing uupa siya ng ilang araw kasama ang kanyang asawa. Nanghingi pa raw ito ng 150 pesos na gagamitin niyang pamasahe ng paparting pa lang na asawa. Nagduda raw ang katiwala sa pahayag na yan. Bumalik po ako. Humingi po ako ng ID. Tapos konting bukas lang po siya sa may pinto. Mga ganyan lang po na awang. Sabi ko po, pahingi po ako ng ID. Protocol lang po. Sabi ko po. Tapos, wait lang po, sabi niya. Tapos nung pag-abot niya ng ID, sabi po niya, gumagana po ba yung TV? Tapos po, pinicturean ko yung ID. Umalis na po ako. Ibinigay naman daw ni Da Silva ang kanyang ID at nang i-verify na may-ari ng bahay sa social media, nalaman daw nilang nasangkot ito sa ibang insidente ng nakawan. May napacheck in tayo na magnanakaw. Sabi niya, na-check niya po sa online. Sinend po niya sa akin. Una tinanong niya sa akin kung anong, ito ba yung nakita? Ito ba yung napacheck in? Opo, yan po kuya. Ay, patay na. Agad rumusponde ang barangay at doon na nadiskubre ang tanggang pagtangay ni Da Silva sa koleksyon. Inamin naman ni Da Silva ang pagnanakaw. Naengganyo lamang daw siyang kunin ang mga lumang pera. Itinanggi naman niyang sangkot siya sa iba pang insidente ng pagnanakaw. Nataon na sa akin na naibuhos lahat. Tigilan nila. Dahil kung may patunay naman sila na ako, wala naman po problema, akuin ko lahat yun, boss. Pero hindi po ako lahat yun. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sangkot nga sa pagnanakaw sa ibang lugar si Da Silva. Naharap siya sa reklamong robbery. Paalala naman ng Philippine National Police sa mga nagpaparenta, lalo na ngayong holiday season. Magdoble ingat at hingan ng valid ID ang mga katransaksyon. Mag-ingat sa pakikipag-transact dahil minsan yung iba nga pumupunta dyan, ang purpose lamang po ay magnakaw. So, ang isa pang ini-encourage po natin, sir, is yung paglalagay po ng mga CCTV camera doon po sa kanilang mga commercial establishment, doon sa mga kanilang bahay na pinapublish po nila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa mga nagbabalak magbakasyon sa Baguio ngayong Pasko, may matutuluyan na ho ba kayo? Nako, fully booked na po ang ilang hotel at transient houses ngayon doon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Puspusan na ang paglilinis sa mga kwarto sa hotel na ito sa Baguio City. Ang 60 kwarto kasi nila na ipareserve na ng mga bakasyonista bago magpasko hanggang bagong taon. September po, nag-start na po silang mag-inquire. By first week of January po, sir, fully booked na po siya. Fully booked na rin ang higit 100 kwarto sa hotel na ito. Kaya ang ilang turistang nagbabaka sakaling mag-check-in sa ibang hotel na lang nila ine-endorso. Nag-start nung last October. Doon po dumarating dagsan yung mga guests namin dito. Pwede po namin i-recommend yon yung mga dalawang hotel na yun kung fully booked po kami. Kung punuan ng mga hotel, alternatibo rin sana ang mga transient house. Pero ang problema, nagsisimula na ring mapuno ang mga ito. Kaya ang turistang si Krisha umasa sa mga ahente para makahanap ng pansamantalang tutuluyan. Naglalakad po kami sa Burnham, meron po yung mga naglalakad-lakad na may hawak na placard na in, hotel, ganon. Tapos nagtanong lang po kami doon, then dinala na po kami dito. Ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, mula 70 to 75% occupancy rate noong mga nakaraang taon, pumalo na sa 90 to 95% ang occupancy rate ngayon, mula December 24 hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Tiyempong ito ang unang Paskong wala na tayo sa pandemya. Talagang napakataas ng occupancy natin doon sa mga days na yan, especially those that were declared as holidays already by the national government. Kaya sa dagsa ng mga turista, nagpaalala ang Department of Tourism at ang hilikin ng mga hotel at transient house na accredited sa kanila para iwas scam. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. It's Eagle Fever sa Kapatid Network sa 2024 sa pagpasok ng hit Prime Video series na Linlang sa TV5.
Magsisinungaling pa rin ba kayo? Hindi pa sapat yun! Manggigil, mainis at makisali na sa mga tsikahan tungkol sa seryeng pinag-usapan ngayong taon. Sa pangunguna yan ni Kim Chiu, Paolo Avellino, JM De Guzman at Kyla Estrada. Bilang treat sa kanilang fans, may ilang never-before-seen na mga eksena rin ang serye na sa TV lang ipapalabas. Heto pang isang nalinlang, as in na-scam. Si Linlang at Can't Buy Me Love actress Kyla Estrada. Share niya online and I quote, "I just got scammed." Hindi naman na niya idinetalye ang nangyari pero sa isang post, pinag-iingat niya ang publiko sa ilang modus ng mga kawatan ngayon. Madiskarte at very convincing na raw kasi ang mga scammer, kaya aniya huwag basta-basta sumagot ng mga tawag mula sa unknown numbers. Susunod, SUV na minamaneho ng isang lolo sa Cebu, inararo ang 5 sasakyan. At mga pera at alahas sa tindahan sa Baguio, tinangay ng mga hinihinalang miyembro ng salisigan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 5.7 trillion pesos na national budget para sa 2024. Pero aminado siyang kulang pa ito para tugunan ang sandamakmak na problema ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Matapos ang ilang buwang pagbusisi at diskusyon, pinirmahan na kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act para sa 5.768 trillion pesos na national budget sa 2024. Nilagdaan ng Pangulo ang dokumento sa harap ng iba't ibang opisyal, pero wala roon si Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang taon, nasa tabi pa mismo ni Pangulong Marcos si VP Sara sa kanyang paglagda ng budget. Hindi pa naman malinaw kung bakit wala ang bises sa event. Sa talumpati ni PBBM, sinabi niyang ang paglagdang ito ay parang kontrata ng pamahalaan sa publiko. We are signing the renewal of our annual social contract with taxpayers that what they have paid faithfully will be rebated to them in full. Dagdag pa ng Pangulo, ang budget ay nagsisilbing battle plan ng pamahalaan para tugunan ang iba't ibang issue ng bansa gaya ng kahirapan. Ang budget para sa susunod na taon ay 9.5% na mas mataas kumpara ngayong 2023 na higit 5.268 trillion pesos. Kasama sa may mga pinakamataas na pondo ang DepEd para sa dagdag na classroom at training ng mga guro, Department of Social Welfare and Development, National Defense, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways para sa infrastruktura. Sabi naman ni PBBM, hindi talaga sasapat ang budget sa susunod na taon para sa lahat ng infrastructure projects at pangangailangan ng bansa. Sa kabila nito, iniiwasan nating mangutang. Debt is not the kind of inheritance that we want to leave those who will come after us. Good fiscal stewardship imposes upon us the discipline not to be led into the temptation of bloating what we owe. Matapos naman ang paglagda ng national budget, sinabi naman ni Senate President Mig Zubiri na naglaan ng dagdag na 10 bilyong piso para sa security cluster gaya ng Philippine Navy, Army at Air Force. Kasunod yan ang mga tinanggal na confidential funds sa civilian agencies gaya ng DepEd at Office of the Vice President. To be able to help us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. So we're very happy with this budget. Talagang sa Tigo, this is one of the most responsive budgets and progressive budgets of our country. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nagkasa ng Oplan pasaway ang LTO laban sa mga choosy, isnabero at nananagang taxi driver. Live mula sa North EDSA sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, ilan ang mga nahuli dyan? Yes, Julius, no, hindi nga bababa sa 10 taxi at 2 habal-habal ang mga nananamantala na nahuli sa Oplan Pasaway dito ngayon sa SM North EDSA sa Quezon City.
Dahil sa sangkaterbang reklamong natanggap ng LTO na maraming taxi driver ang namimili ng mga pasahero, gayon din ng mga kolorum na pampublikong sasakyan. Nagkasanang oplan pasaway ang LTO sa pangingmunguna mismo ni LTO Chief Bigor Mendoza. Ang isang taxi driver na huling tumanggi sa pasahero. Palusot niya, gagarahin na raw kasi siya at pauwi na. Pero hindi ito bumenta sa LTO. Tinikitan siya dahil sa paglabag sa refusal to convey passengers to their destination. Ang isa naman taxi driver, huling nangongontrata sa pasaherong papuntang Fisher Mall. Imbes na sa metro ang presyo, ginawa na niyang 300 pesos. Nakumpiska tuloy ang kanyang lisensya at natikitan. May tinikitan ding mga hindi rehistrado ang kanilang mga sasakyan. May mga habal-habal ding nahuli ng mga kolorum. Ayon sa LTO, maaaring kumpiskahin ang kanilang sasakyan. 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang maaaring multa sa mga tsuper na mangongontrata o namimili ng pasahero. Posible ring masuspendi o bawiin ang kanilang lisensya at matanggalan ng kanilang prangkisa. Julius, Cheryl, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin niya kinakasa. Ginagawa pa rin yung oplan pasaway sa iba't ibang mga malls nga yan. Kaya nga paalala ng mga pasahero ng LTO sa mga pasahero na talagang kailangan yung mga abusadong driver at talagang kailangan ay nilang i-report sa LTO agad-agad. Julius. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Natangayan naman ng mga pera at alahas ang isang tindera sa Baguio City Public Market na napunteriya ng kawatan. Ang babaeng suspect posibleng miyembro raw ng isang salisigang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mabilis, hindi ko rin nakita pero may lalaki ng lookout dyan na nakita ko. Hindi makapaniwala ang tinderang ito matapos siyang masalisihan ng kawatan sa loob mismo ng tindahan niya sa Baguio City Public Market noong Lunes. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng isang babae sa tindahan. Pero ilang saglit lang, lumabas din siya agad at naglakad palayo. Hindi na nakuhanan ang nangyari sa loob ng shop pero tinangay na pala ng babae ang pouch ng tindera na may lamang mga susi, alahas, pera, ATM cards at iba pang dokumento. Dito po yung bag ko pero kinuha niya. Kinuha niya dito. Sa ilalim, nasa ilalim siya. Hindi niya binitbit lahat yung bag. Sinubukan pang habulin ng tindera ang kawatan pero nakalayo na ang babae. Sana magbagong buhay na siya. Kasi ipapakain niya sa pamilya niya, ganun nakaw. Ayon sa barangay, posibleng miyembro ng salisigang ang sospek na modus talaga mambiktima ng mga vendor sa palengke ngayong magpapasko. Naidulog na sa Baguio City Police Office ang nangyari. Dito na kumpirmang notorious na kawatan talaga ang babae. Hindi muna nila pinangalanan ng sospek pero dati na raw itong nakulong at nakapagpiyansa lang sa kasong pagnanakaw. Pinupost na yan na picture ng babae, dati may record yan talaga. So, pwede naman nating filean ng regular yan kung mag-report sila at magbigay ng statement. Kanina, nagsampalan ng kasong theft ang biktima laban sa sospek para hindi na maulit ang nakawan. Nag-deploy na rin ng 40 pulis ang Baguio PNP para magbantay at magpatrolya sa Central Business District ngayong Pasko. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Inararo ng SUV ang 5 sasakyan sa Mandaue City, Cebu. Ang driver niyan, senior citizen na biglang inatake ng sakit habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa videong ito, todo bosina ang isang rider habang hinahabol ang pulang SUV na yan sa Mandaue City pasado alas 5 ng hapon kahapon. Sa gitna ng habulan, nasapol at inararo nito ang 2 kotse. Nahagip at natumba rin ang ilang traffic cones pero tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng SUV. Hanggang sa mabangga nito ang isang taxi. Sa lakas ng impact, tanggal ang bumper ng taxi. Dumire-diretso sa damuhan ng SUV hanggang sa tumawid sa kabilang kalsada kung saan nahagip nito ang isang SUV. Napahinto lang ang SUV matapos itong bumangga sa barikada. Agad namang rumesponde ang mga rescuer. Dahan-dahan nilang inilabas ang driver ng SUV at isinakay sa ambulansya. Ayon sa mga otoridad, bago pa nakuna ng video, 2 pang siklista ang nabangga ng pulang SUV. Sa kabuuan, 5 sasakyan at 2 siklista ang nadamay sa aksidente. Base sa investigasyon, inatake ng hypoglycemia ang 73 anyos sa driver ng SUV. Ang hypoglycemia ay ang pagbagsak ng sugar level sa dugo na nauuwi sa pamumutla, pananakit ng ulo o panghihina ng katawan. He was half conscious while driving his vehicle.
So with this medical condition, kaya hindi na niya mai-control yung sasakyan niya kasi gawa ng dahil nagkaroon na siya ng parang half conscious na siya, tapos hindi na niya maigalaw yung mga ibang parte ng katawan niya, yung kamay niya, yung paa niya na nakaapak doon sa accelerator. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang driver ng SUV. Wala namang sugatan sa mga sakay ng nadamay ng mga sasakyan, habang maayos na rin ang kondisyon ng dalawang nabundol na siklista. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng pamilya ng driver sa mga biktima ng aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Roa, News 5. Mga kapatid, nagpahinga muna sa basketball ang Barangay Ginebra at binisita ang mga bata ng Smoky Mountain. Spreading the love ang Gin Kings ngayong Pasko at nagbigay ng mga regalo sa kanilang outreach program sa orphanage facility. Siyempre, masaya ang mga bata sa mga nabigay sa kanila, pero hindi mapapantayan ang experience na makita at makasama ang kanilang mga idol. Nag-enjoy din ang mga manlalaro at siguradong hindi pa ito ang huling pagkakataon na mag-give back ang mga PBA teams. Mga idol talaga yan, on and off the court. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, ilang araw bago mag Noche Buena, lechon sa La Loma, mabenta na. Magkano naman kaya? Silipin ang makulay na lantern parade sa UP. At libreng Christmas Carnival, binuksan na sa Malacanang. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Binuksan na ang Christmas Carnival sa Malacanang. Libre pa ang entrance niyan. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Tara sa palasyo. Muli na namang binuksan sa publiko ang Malacanang grounds ngayong Disyembre. Kagabi, mismong si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza ang nanguna sa opening ng Christmas Carnival. Siyempre, mahaba ang pila sa mga carnival rides. May rides na para kang nakasakay sa rocket. May games na pwedeng mag-basketball. Kumuha ng staff toy sa claw machine at may pa-carousel pa. One to sawa ang ngiti ng mga bata at young at heart. Enjoy po ako, masaya po ako. Masaya po kami ng mga kaibigan po namin. Nagpunta po kami sa Malacanang po. Masaya po, tsaka nakaka-heal ng inner child. Yes! Maraming salamat po and Merry Christmas! Ayon sa palasyo, paraan ng Christmas Carnival para ibalik ang tradisyong bukas sa publiko ang Malacanang tuwing Disyembre na nagsimula pa noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Feeling hungry? No problem! May mga food stall din sa Carnival. Mga lokal na negosyante raw ang inimbita ng Malacanang para kumita. Libre sa publiko ang Malacanang Carnival. Bukas ito mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi na tatagal hanggang Sabado, December 23. Mula sa malaperyang pasyalan, bukas din ang palasyo sa publiko para sa simbang gabi. Tiyak gaganahan kang kompletuhin ang simbang gabi, lalo't libre ang puto bongbong at bibingka with hot choco pa. Nagsisimula ang misa tuwing alas 4:30 ng madaling araw. Second time ko na po magsimba ngayon since last year. Natutuwa po ako kasi binuksan ng palasyo yung tahanan niya para sa mga regular na tao. Kasi ang Malacanang noon pa man nadinig namin ay napakahirap dito pumasok. Pero napakasarap po ang feeling pag nasa loob ka ng Malacanang. Mga kababayan, tara na sa palasyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Eto, matatakam kayo. Masarap, malutong at malinamnam na lechon ang bida ng Noche Buena. Di po ba? Afford naman ba ang presyo niyan? Live mula sa La Loma, Quezon City, nagbabalik si Jenny Dongon. Jenny, magkano na ba ang lechon ngayon? Nako, Cheryl, tumaas ng 500 hanggang 1,000 pesos ang presyo ng lechon dito sa Lechon Capital of the Philippines at pwede pang tumaas yan habang papalapit ang Pasko. Kaya sa mga gustong magkaroon ng lechon sa Noche Buena, abay dagdagan niyo po ang budget para rito.
Natatakam na ba ang lahat sa crispy at malinamnam na lechon? Yan ang hari ng handaan o bida ng Noche Buena. Bida talaga, lalo na kung presyo ang pag-uusapan. Kuha namin sa biyahero mataas. Kaya tinataasan din namin. Kung di kami kukuha ng mataas, wala kaming paninda. Pero kahit medyo pricey, mas maganda naman daw ang kalidad ng kanilang mga lechon dahil malalaki at malaman. Ang maliliit na tulad nito na dating 6,500 pesos, ngayon 7,000 hanggang 7,500 na. Ang malalaki naman na nasa 9,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang presyo, depende sa kilo ang bentahan. Kung namamahalan pa rin kayo, sabi ng mga nagtitinda, pwedeng tumawad. May katapat ang pera nyo, huwag kayong matakot. Huwag lang yung masyadong tatawaran nila na 4,000, 5,000, wala na ngayon yun. Medyo taasan nyo ng konti yung budget nyo para makakuha kayo. Kaya ang mamimiling si Ronald, naglaan na raw ng budget. Hindi raw kasi kumpleto ang Noche Buena nila kapag walang lechon. Yan ang kaugalian natin eh. Sa lechon manok ang ihahanda natin, maghihirap tayo habang buhay niyan. Saan kahig saan tuka. Kaya lechon tayo. Cheryl, sa mga di talaga kayang bumili ng lechon, katulad nito, no, itong maliit, kahit maliit na lechon na ito, pwede pa rin po kayo makatikim ng lechon. Yun nga lang, per kilo, ito mabibili, 1,200 hanggang 1,500. Kaya tikman natin, dahil sinasabi nila malinamnam yung lechon dito, tikman natin, no? Kanin na lang po yung kulang. Uuwi na po kami. Balik sa inyo, Cheryl. Di na kailangan ng sauce. O sige, huwag mo ubusin yan ha. Hihintayin namin yung kahon na yan. Maraming salamat, Jenny Dongon. Nagdaos na rin ng kanilang premiere night ang Metro Manila Film Fest entry na Malyari. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Kalad Karen. Kalad Karen, ano na bang feels dyan? Johnny, mga kapatid, punong-puno nga ng excitement at saya ang world premiere ng isa sa mga entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon na Malyari na pinagbibidahan nga mismo ni Papa Piolo Pascual and Janela Salvador. Dito po yan sa SM Mega Mall Cinema 3 at kasama po natin ngayon, Papa P! Congratulations! Maraming salamat, Kalad Karen. Sana po tangkiligan natin ang mga pelikulang Pilipino. Simula ngayong Pasko, we have so many entries sa Film Fest and ikapaproud natin yung mga entries na nasa pelikula. Sana po panoorin natin, tangkiligin natin ang sarili natin. Papa P, marami nagtatanong, nahirapan ka ba bilang si Juan Severino Malyari and two other characters that you're playing in this movie? To play one character is hard enough. To play two more characters, nakakabaliw siya pero maganda yung script. So maganda yung guidance natin sa acting coach, sa director ko, and the producer really gave us what was needed. All the equipment, all the things, the technical requirements, binigay talaga ng producer namin. So, masaya. Papa P, nangangamoy best actor daw? Hindi. Pag nakita ko na, panoorin ko muna. Congratulations, Papa P. Maraming salamat. And good luck sa lahat po ng cast members at bumubuo ng pelikulang Malyari. Mga kapatid, excited kaming lahat dito dahil isa po ang Malyari at ang iba pang entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon na patunay na buhay po ang pelikulang Pilipino. Kaya ngayong pong darating na December 25, book your tickets at huwag niyo pong kalimutang suportahan ang mga pelikula ng MMFF this year. Mula po dito sa Mandaluyong, ako po si Kalad Karen. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kalad Karen. Nagpasiklaban ang mahigit 50 makukulay na parol sa taunang UP Lantern Parade. At mula sa UP Diliman Campus, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Elaine, feel na ba ang Pasko sa UP? Nagsimula na nga ang traditional na Lantern Parade ng University of the Philippines Diliman Campus. Bandang alas 5 kanina nang magsimula ang parada at sa mga oras na ito nakalampas na sila dito sa Quezon Hall at pumaparada sa Academic Oval.
Muli na namang nagliwanag ang University of the Philippines Diliman dahil sa mga makukulay na parol na gawa ng UP community. Tema ng 2023 Lantern Parade ang panibagong lakas para harapin ang mga pagsubok na may tapang at talino. Agaw atensyon ng mga naglalakihang parol na gawa ng mga estudyante mula sa iba't ibang kurso. Gaya ng malaking parol na ito na 3 linggong binuo ng College of Architecture. Gawa ito sa mga lumang plate ng Archi students, sawali at makukulay na papel di hapon. Bida rin ang jeepney lantern na sumisimbolo sa Paskong Pinoy. Meron ding lantern na may iba't ibang mensahe tungkol sa mga problemang kinahaharap ng bansa, gaya sa trabaho, presyo ng mga bilihin, issue sa West Philippine Sea at maging ang kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israeli at Palestinian. Higit 50 lantern ang kasali sa parada. Ang mapipiling grand winner makakatanggap ng 50,000 pesos. Ilan sa criteria na sisilipin ay dapat gawa sa recycled materials ang mga parol at gumamit ng alternatibong paraan para mapailaw ito. Sa tansya ng university, aabot sa 10,000 ang mga nakisaya sa Lantern Parade ngayong taon. Sa mga oras na ito, ongoing pa yung lantern presentation sa amphitheater at maya-maya lamang malalaman na natin kung sino ang nagugi sa 2023 Lantern Parade. At isa rin sa mga inaabangan ngayong gabi, ang fireworks display. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Tayo dyan, Elaine, anong oras ang fireworks display, diba? Baka matraffic. Pa tayo, matraffic. Papunta ng UP, pero masaya yan. Masaya yan. Sa UP. Lantern. Thank you, Elaine. Saka ang sarap kumain ng street food. Tama. Fishball. Ay, tusok-tusok na fishball. Ano ba yan? Pag nagde-date kayo, ganun muna. Diba, Eric, ang ganon. O mga kapatid, 5 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Tito Mikey Reyes at Johnny Alipoon. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas! Para na at lasapin ating Noche Buena.